Gamit ng isip at kilos-loob sa sariling pagpapasya at pagkilos. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating Aralin 1, talakayan naman natin ang Learning Competency B, na ipaliliwanag na ang gamit ng isip at kilos-loob sa sariling pagpapasya at pagkilos ay ang nagsisilbing gabay sa pagpili at pagkilos alinsunod sa katotohanan at kabutihan, dahil ang mga ito ang nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Naranasan mo na bang malagay sa isang komplikadong kalagayan na kung saan ay kinailangan mong gumawa ng matalino at makatwirang kilos at pagpapasya upang hindi ka malagay sa alanganing sitwasyon, bagkos ay magkaroon ng maayos na resulta? Kung oo, ano ang iyong pagpapasyang ginawa at ano ang kinalabasan nito? Paano nakatulong ang iyong isip at kilos-loob? Talakay natin sa unang araw ng araling ito na ang isip at kilos-loob ay may ginagampanang papel sa paggawa ng desisyon ng isang tao. Ngayon ay ipaliliwanag natin kung ano ang gamit ng isip at kilos-loob bilang gabay sa pagpapasya at pagkilos alinsunod sa katotohanan at kabutihan bilang nagpapabukod tangi sa tao. Tandaan natin na ang tao ay bukod tangi sa lahat ng uri ng nilalang kasama ang hayop. Ang hayop ay walang isip at kilos-loob, kaya magkaiba sila ng tao sa pagpili at pagpapasya. Sa paanong paraan sila nagkakaiba? Talakayin muna natin ang katangian ng hayop. Ang hayop ay walang isip at kilos-loob, kaya kumikilos at nagpapasya sila ayon sa kanilang instinct. Kumikilos at nagpapasya sila ayon sa kanilang nararamdaman o emosyon. Kapag gutom sila ay kakain sila, malinis man ang pagkain o hindi. Kapag nakaramdam sila ng panganib, ay poprotektahan nila ang kanilang sarili, gaya ng pagtakbo o pagtatago mula sa mga gustong manakit sa kanila. Kapag nasaktan sila ay gaganti. Sa madaling salita, ang kanilang instinct ay nakatuon lamang sa kanilang kaligtasan, pagtatanggol ng sarili, paghahanap ng pagkain para mabuhay, at pagpaparami ng lahi. Bagamat may kakayahan silang lumutas ng mga problema at matuto, tulad halimbawa ng daga na natrap sa kulungan, gagawa siya ng paraan para makatakas. Pero, hindi pa rin papantay ang kanilang cognitive ability o katalinuhan sa tao. Ang lahat ng kilos at pagpapasyang ito ay gawa lamang ng kanilang instinct. Ang hayop ay wala ring konsepto ng moralidad. Wala silang pagsasaalang-alang kung ang ginagawa ba nila ay tama o mali, masama ba o mabuti. Halimbawa, sinaktan ng aso ang anak niya dahil kumain din ito sa kanyang pagkain, hindi siya maituturing na masamang aso dahil hindi naman siya moral na nilalang. Ngunit ang tao ay iba sa mga hayop. Ang tao ay may isip at kilos-loob. Ano ang gamit ng isip at kilos-loob sa kilos at pagpapasya ng isang tao? Ang isip ng tao ay nagagawa ang mga sumusunod sa pagpapasya o pagkilos. Una, pagsusuri ng impormasyon. Tinatanggap at sinusuri ng isip ang mga impormasyon na nakokolekta mula sa iba't ibang sources o pinagmulan. Bilang isang matalinong nilalang, hindi lahat ng nababasa at naririnig niya ay pinaniniwalaan niya. Bagkos ay sinusuri niya ang mga ito ng mabuti kung legit o mapagkakatiwalaan ba ang mga sources ng impormasyon na ito, sapagkat ibinabase ng tao ang kanyang magiging kilos at pagpapasya sa mga impormasyong kanyang natatanggap. Halimbawa, nabasa niya sa social media na walang pasok kinabukasan dahil sa bagyo, susuriin muna niya kung legit ba ito o hindi. Dahil dito nakabase kung anong oras niya iseset ang kanyang alarm clock para sa oras ng kanyang paggising kinabukasan. Pangalawa, pagtitimbang ng mga option. Tinitimbang ng isip ang mga iba't ibang opsyon at ang mga posibleng resulta ng bawat isa. Halimbawa,
Gusto mong maglaro ng basketball sa hapon, pero may assignment ka sa math na kailangan mong gawin. Option A, pwedeng gawin mo muna ang assignment bago maglaro. Option B, pwedeng gawin mo na lang bukas ang assignment pagkatapos ng klase. Tinitimbang ng isip ang mga magiging resulta ng bawat option upang makabuo siya ng matalino at makatwirang pagpapasya. Pangatlo, pagpaplano ng aksyon. Gumagawa ng plano ng aksyon ng isip upang maisagawa ang pagpapasya. Kapag natimbang na ng isip at napagpasyahan kung alin sa mga options ang mas tamang gawin, pagpaplanuhan na nito kung paano niya isasakatuparan ang kanyang pinili. Halimbawa, kapag napagplanuhan niya na unahin ang paggawa ng assignment sa math bago maglaro ng basketball, paplanuhin nito. Anong oras niya kaya ito sisimulan? Para magkaroon pa ng oras para maglaro ng basketball, saan ito gagawin? Sa sariling bahay o bahay ng kamag-aral upang matulungan pa siya nito? Ilang oras ang ilalaan para rito? Dahil sa pagpaplano ng aksyon, nagiging mas maayos ang pagsasakatuparan ng mga pagpapasya. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa mga konsekwensya o consequences in English. Iniisip ng tao ang mga posibleng ibubunga ng mga kilos at pagpapasya. Sa ganitong paraan, ang isip ng tao ay nagbibigay ng direksyon at layunin sa mga kilos at pagpapasya. Halimbawa, tinatamad kang pumasok ngayon dahil umuulan. Bilang may isip ka na isinaalang-alang ang mga consequences ng iyong pasya, ay hindi ka basta-basta a-absent. Iniisip mo muna kung ano ang mga magiging bunga kapag hindi ka pumasok sa araw na ito. Maiisip mong baka mahuli ka na sa mga talakayan at magiging mababa ang iyong score pagdating sa mga pagsusulit. O baka hingin ka ng excuse letter ng guro mo at ng admission slip. Pero at least ay nakapagpahinga ka naman ng mas mahaba. Pero worth it ba ito? Paano kung papasok ka na lang kaya? Bukod sa makakasabay ka sa mga talakayan, ay magkakaroon ka pa ng baon. Isa pa, makikita mo pa ang iyong crush. Ang mga nabanggit na halimbawa ay gamit ng isip sa paggawa ng pagpapasya at kilos. Samantala, ang kilos loob naman ay tumutukoy sa kakayahan ng tao na magpasya at kumilos batay sa kanilang mga prinsipyo, halaga at konsensya. Narito ang mga nagagawa ng kilos loob. Una ay pagpapasya. Ginagamit ang kilos loob upang magpasya ng may pag-unawa sa mga bunga ng mga kilos. Halimbawa, ang isang estudyante ay nakapag-isip na pumunta sa isang party ng kaibigan sa gabi bago ang periodical test. Ang estudyante ay may dalawang option. Option A, pumunta sa party at mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Option B, manatili sa bahay at mag-aral bilang paghahanda sa test. Sa paggamit ng kilos loob, ang estudyante ay magtitimbang ng mga opsyon at konsekwensya at magpapasya na manatili sa bahay at mag-aral para sa pagsusulit. Ang estudyante ay nakapag-isip na ang pagpunta sa party ay maaaring makaapekto sa kanyang score, kaya mas tama na mag-aral ng mabuti. Sa ganitong paraan, ang kilos loob ay nagbigay ng kakayahan sa tao na magpasya ng mas may pang-unawa sa mga konsekwensya ng mga kilos at kumilos ng may pananagutan. Pangalawa, pagkilos ng may layunin. Ang kilos loob ay nagbibigay ng direksyon at layunin sa mga kilos at pagpapasya ng tao. Halimbawa, ang isang estudyante na may layunin na makapasa sa isang mahalagang pagsusulit ay kumikilos ng may layunin sa pamamagitan ng
Una, pag-aaral ng mabuti. Pangalawa, pagtutok sa mga mahahalagang konsepto at materyal. Pangatlo, pagkilos ng may determinasyon at pananagutan upang makamit ang kanyang layunin o pangarap. Sa ganitong paraan, ang kilos-loob ay nagbibigay ng kakayahan sa tao na kumilos ng may layunin at direksyon ng buhay at makamit ang mga layunin at pangarap. Pangatlo, paggawa ng mga desisyong moral. Ang moralidad ay ang prinsipyo at pagpapahalaga na nagbibigay ng direksyon sa mga kilos at pagpapasya ng tao na nagtatakda ng tama at mali, mabuti at masama. Ang tao ay moral na nilalang. Siya ay may konsepto ng mabuti at masama, nauunawaan ang tama at mali. Kilos-loob ay ginagamit sa paggawa ng mga desisyong moral sa pamamagitan ng pagtitimbang ng mga opsyon at konsekwensya ng mga kilos at pagpili ng pinakamabuting opsyon na naaayon sa mga prinsipyo at halaga ng moralidad. Halimbawa, kung ang batayan mo ng moralidad ay ang Biblia, susundin mo kung ano ang sinasabi dito na dapat gawin at iiwasan mong malabag ang mga utos nito. Halimbawa, ang isang estudyante ay nakakita ng isang wallet na may pera sa loob. Ang estudyante ay may dalawang opsyon. Option A, kunin ang pera at gamitin ito para sa sarili. Option B, ibalik ang wallet sa may-ari nito. Sa pamamagitan ng kilos-loob, ang estudyante ay magtitimbang ng mga opsyon at konsekwensya at magpapasya na ibalik ang wallet sa may-ari nito. Ang estudyante ay nakapag-isip na ang pagkuha ng pera ay hindi tama at labag sa mga katuruan ng Biblia. Kaya, mas mabuti na ibalik ang wallet sa may-ari nito. Sa ganitong paraan, ang kilos-loob ay nagbibigay ng kakayahan sa tao na gumawa ng mga desisyong moral na naaayon sa mga prinsipyo at halaga ng moralidad at kumilos ng may integridad at pananagutan. Pang-apat, pagtugon sa mga hamon. Ito ang proseso ng pagharap at pagtugon sa mga problema o hadlang na dumarating sa buhay. Ito ay nangangailangan ng pagiging matatag, maparaan at determinado. Paano ginagamit ang kilos-loob sa pagtugon sa mga hamon? Ang kilos-loob ay ginagamit sa pagtugon sa mga hamon sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga solusyon at estratehiya at pagkilos ng may determinasyon at pananagutan upang tugunan ang mga hamon. Halimbawa, ang isang estudyante ay nahihirapan sa isang subject sa paaralan. Ito ang mga maaari niyang gawin. Una, magtanong sa mga guro o kaklase para matulungan siya. Pangalawa, maglaan ng ekstrang oras upang makapag-aral ng mabuti. Pangatlo, maghanap ng mga resources online o sa library. Sa ganitong paraan, ang kilos-loob ay nagbibigay ng kakayahan sa tao na harapin at tugunan ang mga hamon sa buhay at makamit ang mga layunin at pangarap. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kilos-loob ay isang makatwirang pagkagusto o rational appetency dahil ito ay isang fakultad na nalulugod sa mabuti at umiiwas sa masama. Ito ay nakasalalay sa ibinibigay na impormasyon ng isip. Sa makatuwid na iimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob. Dahil sa kilos-loob, maaaring piliin ng tao na gumawa ng mabuti. Ang isip at kilos-loob ay siyang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nakagagawa ng moral at makataong kilos at pagpapasya upang maabot ang katotohanan at kabutihan. So dito nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!